Araw, another basic pointers tutorials naman tayo ngayon. So ang gagawin natin ngayon guys, magbubuo tayo ng isang unit o engine assembled tayo ng Toyota 2C engine. So samahan nyo ako sa basic pointers tutorials kung ano yung mga dapat nating gawin step by step tutorials, kung ano yung mga ilalagay natin at paano siya ikakabit. Although hindi mo mabidyohan isa-isa, malaga makita nyo lang kung paano tinira yung punto by punto. So panalo na. So tara, let's go, let's start, let's go, pasok. Okay, so kinabit na natin dito guys yung tinatawag na pressure jet o yung kanyang air jet. Ayan, so nakakabit yan, yung magbibigay supply sa oil papunta sa piston. Okay, so after nya ilalagay na natin yung kanyang mga tinatawag na main rod bearing. So ayan na guys, nakakabit na. So lalagyan natin ng oil yan, tapos kakabit na natin yung crankshaft o main journal. So basic pointers pa rin, kailangan pag nakabit nya umiikot yan suabe. Okay, so after nyan guys, ikakabit na natin yung thrust washer, yung pinaka spacer in between ng gitnang bahagi ng nilalagyan ng main rod bearing. So kailangan hindi nyo makalimutan nilagay yan, kasi once na makalimutan nyo yan, magkakaroon ng space, magugulat kayo, yung main crankshaft pulley nagwawaggle. So yun po yung nagiging isang issue kung bakit may parang maingay knocking sa loob, especially sa tinatawag na main journal knocking. So rare po yung mangyari, kaya kailangan nandyan yung thrust washer. So yun po yung mga basic points dito guys. Okay, so next yung natin gagawin is yung kanya tatawag na main cap. So basic points pa rin, magkakabit kayo ng main cap. Unang-una nyo ilalagay dyan na gitna, tapos kailangan nakakamay yung mga bolt. Hindi pwede hindi siya makamay, kasi kung hindi siya makamay, ang mangyayari nyan guys, may sabit. So kailangan talaga nakakamay yan. Then kailangan mo ikabit yan, ikakabit mo yan, kailangan pantay talaga. Okay, so tapos may numbering naman yan, hindi kayo malilito. Okay, so dito guys, pag nagkakabit pala kayo nito, basic pointers pa rin, kailangan na may mga timing mark yan, may numbering yan or letters or arrow. So yun po yung dapat yung tingnan. Okay, so dito may kita nyo may mga marking yan. So automatic na yan, ibig sabihin nakatapat, napunta lahat dun sa piston 1. Okay, o pinakatatawag na main crankshaft snout. So doon yung nakatapat. O kung hindi naman guys, numbering naman yan, makikita nyo dito, ayan. So may number siya, di ba? So yan po yung titingnan niyo dito. Kailangan talaga may naka-align lahat. So yun po yung mga dapat yung gawin dito. So after nyan guys, pa maghihigpit kayo ito ng una, diba sabi ko kanina manual, and then after that mano lang muna hanggang sa torque na lahat. So pwede ka na gumamit ng tinatawag na power tools o yung torque wrench, yung tinatawag na panukat, para sure ball talaga na wala kang problemahin. Kasi kung hindi mo may sabit yan, so hindi iikot yung tinatawag na main journal. Okay po, after natin mag-mano guys sa paghigpit ng kanyang main bolt, so next natin gagawin is yung torque wrench na mismo. Susukatin natin yung higpit nito. Ang higpit nito estimated ko nasa mga 60 to 80 to 90 guys. So depende na po yan sa inyo, especially halimbawa bihasa na po kayo. So ini-estimate na yan guys, minsan kinakamay-kamay na lang yan. So sa atin kasi mas maganda na yung accurate talaga, makita nyo kung paano tinira yan. So ang una mong tira nito is kailangan nasa 30 and then 50 torque foot-pounds, and then solid 80. So hanggang pumalo ng itatawag na 80 to 90 yung pinaka niya. So sa amin naman sa style namin dito, ginagawa ko dito guys, after namin mahigpit ng 70 to 80, so minamano namin na mismo yung bolt talagang kusang iikot tapos pabalik. So ibig sabihin mataas yung tension niya. So yun po yung ginagawa namin sukatan. Okay, so at least kanya-kanya kasing technique yan guys. Pag once na maglalagay kayo ng higpit, yung bibigay kayo ng higpit sa main bolt, especially sa may tatawag na main journal na main bolt nya. So yun po yung pinaka-importante dito guys. So at least hindi ko man pakita sa inyo guys yung tamang torque, kasi medyo malayo yung camera, kasi nga hindi tayo nag-video nito, nakikisuyo lang tayo sa ating mga body. So ini-explain ko lang kung paano yun natin titira yan. So ayan guys, medyo mahigpit na yan guys. So after nyan, yun nga, tawag yan, ikakabit natin dire-diretso lahat ng mga pyesa na gagamitin, especially yung piston ring setup. So nakakabit yan, brand new yan guys. Ayan yung coil bearing. So pati yung kanyang piston bago na rin, and then yung piston ring bago din yan, yung kanyang piston pin bago na rin guys. So almost lahat na bago. Malaki yung gastos na mayari dahil marami tayong order na pyesa na medyo bago na. So ayan guys, so ang gagawin natin, kakabit na natin yung mga piston. So check muna natin yung yung lahat ng binili natin pyesa, yung kanyang tatawag na general overhaul gasket. Ayan, so kompleto na siya guys sa 2C, nandiyan na lahat. So mura lang ito guys, sa mga 2.8 lang.
So sa Shopee, meron kayong makukuha niyan. Ayan guys, sa link natin sa baba, meron affiliate ni Shopee. So ano yung mga order niyo mga pyesa, may makukuha kayo available. So click niyo na lang yan guys, pumili na kayo. So after nyan, nakabit na natin guys. Ayan na. So ang gawin natin dito, piston guys. So ang gagawin natin dito yung assembly na. So meron ako tutorial na yung paano natin na sinet up yung kanyang buong system ng kanyang piston assembly mula sa connecting rod, main rod, conrod bearing, piston pin lock, tapos yung kanyang piston ring, yung first ring, second ring, yung oil ring, especially yung kanyang marking. So yun po yung mahalaga doon guys. So yun lang yung mga importante dito. Kailangan alam mo talaga kung paano mo siya i-assemble. Although manonood ka lang parang napaka-delay, pero once sa actual ka na guys, medyo nakakalito dahil pressure tsaka yung kailangan talaga gumagana lahat ng pwede mong pagkanahin dito. Okay, so gawin natin guys, diretso na guys, back up sa lang tayo para maganda yung bakbakan. So pasok.
nyo dito yung ikakabit na natin yung huling connecting rod bearing. So dito pa rin na basic features pa rin ang sistema dito guys. Kailangan pag nakabit nyo na yung buong system, kailangan umiikot na mismo yung kanyang main journal na walang sabit. Okay, so dito guys naghigpit na kami dito ng kanyang connecting rod bolt. So nasa ano yan, nasa 60 to 80 lang yan, or minsan nasa 60 to 70 lang yan guys, yung tinatawag na pinaka final bolt nyan. So after nyan guys, kailangan nakakamay yan. Pag nahigpitan nyo na yan, kailangan nakakamay talaga yung tinatawag na connecting rod bolt. So kasi kung hindi yan nakakamay, ibig sabihin na may sabit yan. Pag may sabit yan, hindi iikot. So may problema sa cranking, tsaka sa mismong bearing may sabit. So kailangan talaga dyan na nakakamay after mo maghigpit ng final torque. So yun po yung mga basic pointers dito guys na dapat nyo matandaan. Okay, so sige, antay guys. Okay, so dito guys, hahawakan natin. Makikita mo gumagalaw siya. Okay, so ayan. So pag ganun ang sistema gumagalaw, mas maganda na yun. Okay na yun, swabe-swabe na yun. Tapos saka mo gagamitan ng tatawag na tools para kasi mabigat na kamay ng guys. Meron ng piston ring yan, 4 yan. So sasabit talaga yan pag kinakamay mo. So at least gumagalaw siya. Ibig sabihin, panalo yung tira natin. Walang sabit yung kanyang mirror bearing, rod bearing. Okay, so yun po guys, makikita nyo may mga numbering din yung kanyang tatawag na main cap. Okay, so sige. Shoutout sa aking mga vibrador. So ayan guys, so buo na. Ang gagawin natin guys, ikakabit na natin mga accessories. So tara, let's do it. Let's go. Natin yung dito saka yung kanyang crankcase. Ayan, hindi natin na-videoan, medyo na busy tayo. So nakabit na yan. Ayan, okay na. So ang gamit natin sealant is basketball. So ito na kayo ng sistema guys. Ayan. So yan yung timing. Ito. Ayan, ayun. Tsaka ayun. So nakaganon yan, nakaharap dun sa kabila. Okay. So magkakabit na tayo ng timing dito para mamaya pakita ko sa inyo kung paano yan ito timing yan guys. Yan. Tsaka yung dito sa yung head, kabit na natin ng ganyan ng konti. Basic pointers pa rin magkakabit kayo ng cylinder head gasket, kailangan na carbon type. So tandaan nyo po yan guys, ganito ko lang, kailangan dapat ng carbon type. Pwede man sa steel pero mag-advisable talaga guys yung carbon type. Wala akong ibang ina-advise sa mga unit owner kundi carbon type talaga guys, kasi mas tested ko na yan na pinaka-the best talaga yung carbon type. Hindi kami nababakyaban yan except lang kung nagkakabit kami ng steel dahil minsan talaga hindi may iwasan yung higpit, yung torque, maraming problema. Kaya carbon type talaga kami dahil tested talaga yan guys. Okay, so ikakabit na natin yung cylinder head. Okay, hindi mo tayo mabidyoan to guys, malaga makuha nyo lang kung paano tinira, panalo na. So basic pointers pa rin, maglalagay kayo ng head, kailangan yung tatawag ng cylinder head gasket guys, lagyan nyo ng gasket cement. So marami nag-advise nga wag lagyan, pero sa akin kasi tested ko na to, talagang makapit yung gasket cement guys. Once nagtatanggal kami talagang dikit na dikit siya. So pinaka mabisang para sa akin, pinaka magandang sealant. Okay, so tested to guys, advisable to sa mga unit ng mga carbon type na head gasket. Okay, basic pointer tutorials pa rin. Ang torque nito guys, magtatanong sa akin, nasa mga 70 to 80. Okay, kung lumagpas pa na sa mga 90, pero ang bilang namin dito, ang reading nito is nasa 80 lang siya guys. 75 pinaka-last na yun, and then 80 iikot na mismo yung main bolt talaga, cylinder head. So yun po yung higpit dito. So at least nasagot ko yung mga katanungan nyo. Okay,
So kabit na natin yung injector, manifold, tsaka yung kanyang injection pump nakabit na. Then yung timing naman ito, sabay na lang natin yan guys. Okay. So basic pointers pa rin guys, yung timing ito kailangan sure ball talaga, dahil dapat hindi siya mabanti o umatras ng isang ngipin, kasi once na umatras ng isang ngipin o mabantian guys, either under yan pero palyado. Kaya kailangan talaga sure ball talaga guys yung pagkakabit mo ng timing nito. Okay, so after natin makabit guys yung belt, i-check natin kung paano natin kinabit yan isa-isa. Okay? Okay, so ayan yung timing guys. So dito tayo magmula sa crankshaft. Ayan, so naka-marking yan dito. Ayan o, yung maliit. Ayan o, yung gatla na yan. Yan yung marking niya. Sunod, follow siya sa sa bearing. And then dito naman sa kanyang oil pump, wala namang timing yan kahit sana naka-plaster. So, follow siya dito sa kanyang it's adjuster. Water pump mo. Okay. Tapos dito naman siya sa camshaft. So ayan ang camshaft. Dito side, and then dito naman sa kanyang common rail o sa kanyang injection pump, okay. Tapos water pump, idler, gear. Okay, so yan ang mga tirada guys. Ang ating vibrador, yun, Brad King Ramos fire ikot. Ayun, pag umikot suabe, panalo. Kaso compression okay na guys, panalo na, kwarta na. Vibrador. Napa wah, ganda ko. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo. Share my video, subscribe my YouTube channel, support my channel guys. So yun lang, comment kayo guys sa comment section, sikabi ko na ma-replyan ko lahat ng mga katanungan. Please share my video, subscribe my YouTube channel. Bye bye and God bless.